Magandang umaga, ito po ang Mike Abi Live. Sabay na nyo napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abi Live. Ngayon pong araw nito ng Lunes, ayong pong November 25, 2024. 5 days na lang, December na talaga. Ang hanging amihan dapat nating maramdaman. Pero itong nakaraang weekend, parang hanging habagat ng ating naramdaman. Ang iinit na mga balita. Ang sakit sa tenga, ang sakit sa katawan kung ikaw ay matinong Pilipino. Pero kung kayo mga abnormal na Pilipino, matutuwa kayo doon sa nangyari. Kasi ho talaga para lang sa mga abno, yung mga balitang nangyari isang araw dahil may nagwawala, may nagpapakawala, at meron hong kulang sa maraming mga bagay-bagay. Hindi ko alam anong nangyari sa inyo. Nasobrahan ba kayo sa pera? Na alam mo yung pera, kapangyarihan, pag hindi mo kinontrol yan, nakakabaliw yan. Ulitin ko Total, ito naman po ay sarili kong opinion. Ang kapangyarihan at salapi, pag hindi mo kinontrol yan, nakakabaliw yan. Masisira ang ulo nyo dyan. Kaya relax lang, lalo na kung pera ng bayan, ang pinag-uusapan, nakakabaliw talaga yan. Kaya nga nitong nakarang araw, parang mayroong nabaliw Ano ba talagang nangyari? Anyway, tuloy tayo sa ating mga balita. Ito na ang balita. Noong isang araw nga po ay lumabas na ang video ni Vice President Sara Duterte kung saan meron siyang naging pahayag na meron siyang inutusang individual para targetin daw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez kasi niya dito sa sinasabing assassinate o assassination. Actually, meron na siyang hitman. Yan po yung mabigat. Kaya ang pinakamagandang balita rito, gumalaw na po ang National Security Council, ang ating PNP, ang NBI, at Department of Justice. Sana gumalaw lahat ng gobyerno para panagutin. Huwag natin palampasin po ito. Ito po ay isang karumal-dumal na balita. Isang malagim na mga pahayag laban sa ating Pangulo. At alam ba ninyo, sa totoo lang, tayo po ay headline ngayon sa buong mundo. Dahil yung tangka at hitman or pagtatangka sa buhay ng ating Pangulo, First Lady at Speaker of the House, ang siyang pinag-uusapan galing mismo sa Vice President. Ngayon lang nangyari ito, only in the Philippines, yung Vice President, merong hitman, merong inutusan para sa buhay ng Pangulo. Abay, delikado yan. Kaya dapat talaga gumalaw na ang mga kinaukulan. Alam niyo sa ibang bansa yung ganyan? Kaagad-agad dyan, pinupusasan, kinukulong, hinuhuli, at iniimbestigahan. Ay sa airport nga, magbiro ka lang ng bomb joke. Di ba? Huli ka kaagad, kulong ka agad. Ito, meron ng assassin, meron ng hitman na inutusan. So, galaw-galaw, bilis-bilis. Ang sabi ng NBI, authentic daw ho, hindi fake, hindi AI, yung video at audio. Talaga daw hong original, galing sa pangalawang Pangulo. So, may ebidensya na. Kasuhan na ninyo. Para may pakita natin sa buong mundo, may batas. Matapang ang batas. No one is above the law. Dapat ganon. Pakilang po, hindi naman nagmamagaling. Okay, ang akin po sinasabing ito, sa akin lang ito. Walang kinalaban ng Malacanang. Walang kinalaban ng gobyerno. Dahil hindi naman po ako spokesman ng gobyerno. Tayo nagbabalita at nagbibigay po ng analysis at opinion. Dahil dito sa Mike Abi Live, hindi basta balita rito. Meron tayong pagpapaliwanag. Ano ang nasa likod ng balita at sino ang mga dapat managot sa mga maling mga galawan at mga sinasabi. Okay? Samantala, tinuturing daw ho na seryosong banta ng Malacanang sa kaligtasan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang binitiwan niya pong salita ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Presidential Communication Office, anumang banta na may kinalaman sa buhay ng Pangulo ay hindi maaaring ipagtipit-balikat lang ito. Ang salitang binitawan anya ng ikalawang Pangulo ay ginawa sa publiko. Inihayag kasi ng Vice President na may kinuha na siya na assassin. Yun nga yung hitman. Para ho patayin ng Pangulo. Sakali anyang magtagumpay na siya sa isang plat naman laban sa kanya. Kaugnay ito anyang sinasabi naman pa rin ng PCO na kumilos na rin ho ang tanggapan ng Executive Secretary ukol dito at iniugnay na o pinaalam na sa Presidential Security Group para magkaroon po ng tinatawag na security, pero ito yung tinatawag na active threat kay Pangulong Marcos Jr. Totoo yan, hindi po biro yan. Hindi pwedeng yan ay bawiin or joke lang kung ano hindi. Nanggigigil siya. Sabi niya,
hindi ito biro, totoo yan na sinasabi. Kaya nga po tayo ay pinag-uusapan, hindi sa magandang ekonomiya, kung hindi sa mga salitang kulang sa tornilyo. Palagay ko, ayusin yung mental hospital, mukhang maraming dapat ilagay sa mental hospital. Kabayan Party List Congressman Ron Salo ay atin munang abalahin ngayong umaga. Pag-usapan muna natin itong buhay ng ating OFW at mamaya babalikan natin itong isyong ito. Malaki ho itong isyong ito. Ang may kaugnayan sa banta sa ating Pangulo, huwag natin ibaliwala ito. Dahil ito ho ay hindi maganda para sa ating lahat. Okay, Congressman, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Mike. Magandang umaga rin po sa lahat po ng mga kabayan po natin sa labat-labas ng Pilipinas na nakikinig po sa inyo pong programa. Okay, at kamusta ba ang monitoring mo sa ating OFW? Alam ko nakatutok ka sa buhay at kalagayan ng mga Pilipino sa abroad. Kong? Siyempre, tama po kayo dyan, Mike, dahil ang talagang inaasikaso po natin at tinututukan natin ang kapakanan at karapatan ng mga OFWs po natin. Of course, patuloy pa rin yung pag-uwi po ng ilan po nating mga kabayan mula po sa Lebanon na apektado po nitong gera po roon. At the same time, of course, marami rin po sa mga kabayan po natin ay nagnanais na makauwi ngayon, lalo-lalo na po Disyembre. But of course, may mga challenges din po dyan. Mananatili naman po na bukas ang kanilang mga communication lines sa kanilang mga kamag-anak dito po sa Pilipinas. Okay, at saka yung kaya di ba, ang pinakamalaking balita noong nakaraang linggo, yung pinapayagan na ng Indonesian authorities, Indonesian government, na pauwiin dito at dito nilang ikulong si Mary Jane Veloso. Isang magandang balita yan, Kong. Tama po kayo doon, Mike. Siyempre, natutuwa naman po tayo sapagkat talagang inasikaso po ito ng ating Pangulo. Sa dami po ng concerns na inasikaso po ng ating Pangulo, Pangulong BBM, talagang binantayan po niya ito. Sinama po niya sa kanyang prioridad ang kapakanan po ng ating kabayan na po si Mary Jane Veloso. Kaya tama po kayo na pinag-uusapan na po ngayon yung kanyang pag-uwi sa Pilipinas, hindi bilang isang layang tao, kundi para may tuloy po rito. Number two, klaro po yun, kapag dito po siya makukulong, di po ba yung kanyang sentensya po doon ay pitay o kamatayan. Correct. Isa lang ang implication po noon, hindi na po itutuloy po yun. Sapagkat sa Pilipinas, wala naman po tayong penalty na death. So, ibig sabihin, stop na po yun. Number three, ang implication din po nito, mas mapapasyalan din po siya, Mike, ng kanyang mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Dahil alam naman po natin, kapag nasa Indonesia po siya, very limited at ilan lang po yung pwedeng makapunta po roon sapagkat mahal din naman po yung pamasahe. So, hindi anytime na gusto po nilang puntahan ay mapupuntahan po siya. Hindi ko lang alam kung ilang beses lang po siya nakita ng kanyang mga kamag-anak. Pero kapag nandito, anytime na nais po nila na pasyalan po siya, makagagawa po ng kanyang mga kamag-anak. Okay. Kung maiba naman ako pero related pa rin sa ating mga kababayan sa abroad, alam naman natin na iba yung maaaring galaw ni President-elect Donald Trump. Magbabalik siya by January 20, kung di ako nagkakamali, ng 2025. At ang isa dyan, actually hindi lang Pilipino. Parang lahat na yatang lahi na nasa Amerika na mga TNT or undocumented na mga foreigner ay papauwiin. So medyo marami-rami, 300,000, sabi ni Ambassador Romualdez, yung ating Philippine Ambassador to Washington DC, na meron ganong kalaking bilang ng Pilipino. So ano kayang magandang gawin dito? Kasi pagka talaga pinauwi sila, abay, maraming buhay yun at marami rin pamilya. Congressman, ano sa palagay ninyo? Tama po kayo doon, Mike. Isa po yan sa malaki talagang kinaharap ng ating Filipino community po dyan sa US dahil dito po sa sinabi po ng statement po at polisiya na i-adapt po ng parating po na Administrasyong Trump. At siyempre, kinakatigan po natin, sinusuportan po natin yung panawagan po ng ating Ambassador Romualdez, na i-consider ng mga kababayan po natin yung voluntary repatriation. Of course, ginagawa naman po ng ating gobyerno at ni Ambassador Romualdez ang lahat ng magagawa para maasikaso at magkaroon sana ng ma-extend, mabigyan po sila ng relief yung mga kababayan po natin. But of course, yung polisiya po naman po na yan ng Amerika, pangkakan. We hope that they will consider our request. But meantime, dapat din i-consider ng mga kababayan po natin, yung tatawag po natin na voluntary repatriation. Kasi marami pong implication, Mike. Siyempre, kapag yung mga kababayan po natin, ang sinasabi nga po sa balita noong nakaraang linggo ay gagamitin pa nga raw ni President Trump yung mga sundalo para mag-assist
So, isa pong concern po yun kapag hulihin po sila, di po ba yung makikita po natin doon, yung concern na Yes, okay. anytime, yung risk na anytime pwede po silang hulihin at damputin at ipadala sa Pilipinas. Ako, mahirap pag na-deport. po nun. Apo. Okay. Well, talaga sana maayos pa rito at maasa tayo kayo mga Pilipino sa Amerika. Siyempre, problema yan kung sakali, paghandaan din ninyo. Samantala, Kong, anong status na nitong Department of Fisheries and Aquatic Resources na proposed bill mo? Gusto mo maging isang departamento itong bureau ito? Tama po kayo dyan, Mike. Ay naprobahan po ito nung nakaraang linggo. Tayo po yung isa sa nag-preside po ng Joint Committee hearing. Dahil lang nais po talaga natin ay maging ganap po itong departamento sapagkat napakarami po ng mga kababayan po natin na umaasa po dito po sa pangisda. Alam po natin na 2.3 or 2.5 po yon yung directly umaasa po sa pangisda sa Pilipinas. At around 80 million Filipinos, more than 80 million Filipinos ay kasama po sa regular na diet po natin ng isda. Yes. Number 2, papasinin po natin, Mike, alam mong nakakalungkot po dyan, ang isa sa may pinakamataas na bahagda ng mga talagang mahihirap ay mga nasa fishery sector. Correct. So medyo malungkot. Imagine, sa dami po ng yamang dagat po natin, sa dami po ng resources na mayroon po tayo para ma-develop at lalong tumaas po yung kabuhayan po nila, sila po yung talaga naghihikahos sa Buhay. lipunan ng Pilipino. Correct. At saka baka maiwasan na mag-import tayo ng isda kasi meron tayong 7,500 island sa buong Pilipinas. Ang lawak ng dagat sa atin. Pero bakit tayo mag-i-import? Baka nga pagka-bureau lang, mahina. Kaya gawin ng departamento ito. Kong, ano sa palagay mo? Tama po kayo, yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit talaga natin pinupush po okay. ito. Na gusto natin talagang siguraduhin na yung suporta ng gobyerno ay nandoon. At the same time, kasama po siya sa secretaries ng Pangulo. Hindi lang po siya isang bureau na dumadaan po sa Department of Agriculture. Kasi papasahin po natin, pangalan pa lang, Agriculture. So ibig sabihin po nito, nakabase po siya sa paglilinang po ng yamang panlupa, hindi po yamang pangtubig. Kaya nais po natin na bigyan po siya ng parehong pagpapahalaga alongside yung agriculture po natin. Congressman, bago kita pakawalan, parte ng mensahe na gusto mong iparating sa ating taong bayan, pero gusto ko na ring marinig sa inyo bilang congressman, bilang isang abogado, alam ko namang aware ka rin sa mga nangyari nitong weekend, maraming kagimbal-gimbal na balita nitong nakaraan Ilang araw, ilang oras pa lang. Anong comment mo kung meron man? Anong masasabi mo? Anong observation mo bilang mamabatas? Dahil kasama ka sa 19th Congress na grabe yung batikos na ginawa ng Vice President ng bansa sa Kongreso, sa Malacanang at kung kani-kanino. Anong masasabi mo diyan, Kong? Medyo nakakalungkot itong mga nangyayari, Mike, sapagkat tatandaan din po natin, kasama rin naman po siya sa ating gobyerno at Vice Presidente po siya, pangalawang pinakamataas na Pangulo. Correct. Kaya siyempre, kagaya po ninyo at kagaya rin po ng mga kababayan po natin, we would really hope and expect na mas circumspect yung every statement na binibitawan po ng ating mga opisyal. Siyempre, kagaya ko po, isang kongresista po ako, talagang bawat bitaw po ng bibig po natin ay binabantayan po natin, sinisigurado po natin na tama at ayos yung binibitawan po natin. How much more with a Vice President ng ating bansa? Kung ako po ay mas mababang posisyon at the same thing with all the other officials of the government, how much more yung expectation po natin doon sa pangalawang Pangulo po natin. So, yung in-expect po natin na decorum, quote-unquote, respect doon sa pananalita, yung binibitawan po natin ng mga salita, ay expect din po natin siyempre sa pangalawang pinakamataas po natin. Di ba nyo hihilingin na magpa-check up? Hindi po na po yan sa iskumento ng mga nasa ibang mga sektor ng lipunan, kagaya po ninyo.
Alam ko naman kong na mabait ka. Salamat Kong ha. Salamat po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Mike. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, Mike. Mabuhay din po ang lahat po ng mga kabayan po natin sa loob at labas ng Pilipinas. Magandang umaga. Salamat po mga kaibigan. Si Congressman Ron Salo ng Kabayan Party List. Isa pong abogado yan. Kaya ho tinanong ko. Pero yan yung kanyang paliwanag. Kasi talaga hong kakaiba itong mga nangyari. Ha? Natawa siya doon sa akin tinanong. Ba hindi naman masama ba yung tanong ko? Pwede ba magpa-check up? O natawa siya. Hindi ko. Bahala na kayo yung tawa. Yun na yun. Oras mga kaibigan, 16 na minuto, makaraan po ang alas 9 ng umaga. Break muna po kami, huwag kayong aalis. Nagsisimula pa lang ang maiinit na mga talakayan at balita. Sa pagbabalik siyempre ng Mike Abe Live. Balikan natin at tuloy natin ang ating mga balita. Panawagan po ngayon ni House Assistant Majority Leader si Alonto Adjong ng Mindanao. Ang mas mahigpit anyang seguridad para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Karoon nga po ito na nakababahala anyang pahayag ni Vice President Duterte o Sara Duterte para ho kay Adyong, sinasabing ang banta ng pangalawang Pangulo o ng Bise ay tinatawag na reckless at destabilizing at hindi anya dapat ipagsawalang bahala ang kanya-anyang mga binitawang salita. Totoo yan. Irresponsable din anya ang mga pahayag na may inutusang individual ang Bise para sa targetin daw po ang Pangulo, First Lady at Speaker. Okay, grabe nga po ito. Ito yung tungkol nga ho sa mga assassination. Imbestigahan pa rin anya ang at kinakailangan daw ho magkaroon ng pagkakaisa. Paano ba magkakaisa kung ganito? Tila sinusulong pa rin anya nito ang karahasan sa halip na pagkakaisa ang ibig sabihin niya. Naku, napakatindi nga po yun ng balitang yan. Hindi naman dito lang pinag-uusapan ito. Pinag-uusapan sa buong mundo. Kaya ho talagang dapat ay may managot. Huwag itong palampasin ng gobyerno. Panagutin kahit Vice President yan, kahit sino pa. No one is above the law. Malinaw po ng mga paglabag yan, pagsasamantala sa kapangyarihan na kumuha ka ng hitman, kumuha ka ng taong utusan para sa buhay ng Pangulo. Mabigat po yun, hindi biro talaga yan. Yan po'y karumaldumal na plano. Hindi pa nangyayari, krimina. Dahil kasi ang pag-uutos ay krimen. Pag nangyari, crime na yan. Di ba? Pati nga libel, alam ba ninyo? Sandali lang itong isang istorya. Alam ba niyo mga kaibigan na pwedeng kasuhan ni First Lady ng libel? Kasi si First Lady Lisa Araneta Marcos, siya po ay civilian. Hindi siya government official. So, allowed siyang mag-file ng kasong libelo kay Sara Duterte, kaugnay dun sa issue ng sinasabi niyang nagbigay daw ng pera, milyon-milyon daw. Kung walang resibo, walang pagpapatunay, libelous yun. O ano ba yung pera ngayon? So kung hindi totoo, pwedeng kasuhan, inuulit ko, ayaw kong pangunahan. Pero sinasabi ko lang, pwedeng kasuhan ng libelo. Actually, ang daming kaso. Administrative, criminal, libel, at kung ano-ano ho, pwedeng kaharapin. Anyway, eto na. Inatasan na po ng Philippine National Police Chief Brigadier General Romel Francisco Marbil, PNP Chief, ang Criminal Investigation and Detective Group, CIDG, na imbestigahan ang naging banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos. House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa inilabas na pahayag ng PNP, sinabi ni General Marbil na lahat ng banta kanila anyang siniseryoso at anuman anyang banta o pagtatangka ay seguridad at kaligtasan ng Pangulo, gayon din anya ang lahat ng opisyal ng pamahalaan. Binigyan din pa ng PNP Chief na anumang uri ng banta laban sa Pangulo ng Republika, maging ito anya ay direkta o hindi, ay dapat na binibigyan ng agarang aksyon. Di hulihin mo na, General. Tama na ang salita, hulihin mo na. May ebidensya na. Kasi sabi ng NBI, authentic, original, na galing ang boses at video kay Vice President. Sabi nga niya inutusan ko na. Di ba? May inutusan na, napakadelikado po niyan. Si Pangulong Marcos pa naman ikot ng ikot sa buong Pilipinas. Nagpupunta sa laylayan, nagpupunta sa mga biktima ng typhoon, namimigay ng mga ayuda. Open na open sa public yan.
Eh, pagkatapos meron palang hitman itong Vice President. Meron ng inutusan, di ba? Kaya ho kailangan dito hulihin na yung nag-utos para itanong kung sinong inutusan. At pag nakilala yung inutusan, hulihin na rin. Maliban na lang yan kung si Mary Grace Piatos yan. O kaya si Kokoy Villamin. Kilala niyo yung Kokoy Villamin? Tsaka si Piatos? Mary Grace Piatos? Ay di ba yun yung tumanggap ng pera at merong acknowledgement receipt? O baka naman yun ng hitman. Kasi wala naman sinabi si Sarah na babae lalaki. Ang sinasabi na may inutusan na siya. At ang sagot daw sa kanya, yes. Ibig sabihin, gagawin niya. Kaya ngayon, dahil walang pangalan, baka nga si Kokoy Villamin, at saka Mary Grace Piatos. O, di ba? Kaya, NBI, bilis-bilisan ninyo. Para naman makabawi tayo sa international community. Napakasama ng balita. Sirang-sira tayo. Kasi yung pangalawang Pangulo, may hitman para sa buhay ng Pangulo. Grabe yung balitang yan. Kahit na anong pagdidinay, kahit anong paglilinis, hindi na mababawi yan. Eh alam nyo, kahagahapon, nag-may statement si Sarah eh. Ano daw yun? Parang hindi niya alam, nagmamaang-maangan. Eh kasi, gusto nila mag-people power, ay nilangaw yung kanilang people power. Alam dumating eh. Ang dumating lang politiko. Hindi lang langaw, bangaw. Pasintabi na ako sa nag-aalmusal. Binangaw yung rally nila. Di ba ang bangaw madalang at saka isa lang? Pa-isa-isa lang? Ganon eh. Mabuti pa nga yung langaw, marami-rami pa yon. Ang dumating kahapon, puro politiko. Nagpapakilala kasi kandidato sa 2028. Paniwalang-paniwala naman kayo. May mga vlogger pa ron. Ginagamit lang kayo. Ha? Mga nanggugulo sa bayan. Kaya ho PNP, military, NBI, national security, huwag kayong magagalit sa akin, pero iti sarili kong galaw, walang kinalaman ng gobyerno rito. Gumalaw kayo, hulihin na ninyo. Tama na ang press release. Tama na ang interview. Alang mangyayari dyan, papanagutin ang lumalabag dahil sa batas, dahil buhay ng Pangulo. Sinong mga negosyante? Sinong mga turistang papasok ng Pilipinas ngayon? Magulo tayo. Lilipat ng ibang bansa yan. Dahil kasi ginugulo tayo ng pangalawang Pangulo. Sa China, may recession na ngayon. Ang laki ng problema sa China. Nag-aalisan ng mga negosyante ron. Yan na yung pagkakataon sa ating lilipat sana. Eh, magulo tayo. Ay, di napuntahan sa ibang bansa. Pera na, naging bato pa. Dahil sa pagbabanta ng pangalawang Pangulo sa ating Pangulo. Yan ang aking idinidiin, kaya dapat gumalaw-galaw na kayo, ha? Bilis-bilisan ninyo. Ha? Hindi na kailangan mag-imbestiga para hanapin pa kung sinong suspect, eh. Inamin na, eh. Authentic nga yung video eh. Si Inday Sara yung suspect. Ay, nako naman, ha? May kasabihan sa amin sa Batangas, aanin banda mo kung patay na ang kabayo. Kaya again, tama na ang press release. Galaw-galaw na kayo. Sa ibang bansa yan, pinusasa na, hinuli na, ikinulong na, under interrogation. Meron tayong anti-terror law. Yung galaw na ganon, may pagka-terror yun. Yung anti-terror law, dapat pagalawin nyo kasi assassination sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Kaya po, pairali ng batas, now na, hindi bukas makalawa. Pakilang po ha, inuulit ko, walang kinalaman ng Malacanang dito, hindi ako spokesman ng Malacanang, sarili ko ito kasi Pilipino ako. Sarili ko ito dahil may pagmamahal ako sa bansang ito. Hindi tayo dapat pumayag sa pag-aabuso, pagsasamantala ng mga politikong gahaman sa pera at kapangyarihan. Uya na. 9:30 na umaga, tuloy tayo sa iba nating mga balita pa rin. House of Representatives, mariing pinabulaanan daw ang umano'y hindi magandang pagtrato kay sa Office of the Vice President, Chief of Staff, Attorney Laika. Yung pangalan pala niya, si Laika Lopez. Samantalang nanatili pa rin mahigpit ang ipinatutupad na seguridad ngayon sa loob daw po at labas ng Veterans Memorial Medical Center, kung saan nakakonfine pa rin ang Office of the Vice President at Presidential Staff, Chief of Staff na si Attorney Lopez. Inabangan din ngayon ang pagdalura ho ni Lopez naman sa nakatakdang muling pagdinig mamayang 10 o'clock ng House Committee o Blue Ribbon Committee, Good Government and Public Accountability. Mamaya kung 10 o'clock na umaga. Alam mo, isa pa ito eh.
Nag-uumarte lang itong babaeng ito. Alam niyo bakit? Alam niyo kung bakit? Sabi ng St. Luke's, walang malalang sakit itong babaeng ito. Sabi ng Veterans Hospital doctor, hindi malala ang sakit nito. Ayan o, tingnan niyo, ito, pakinggan itong video ito. Ayan o, yan yung gabi. Ayan o, lakas-lakas o, nakaupo, tumayo, nakikipagtalo dito sa abogado at tauhan ng Kongreso. Kasi yun yung order na ipatutupad, ililipat na siya sa Congressional, Women Correctional, yung kulungan dyan sa may Mandaluyong. Biglang tumayo at nakikipagtalo, pinaalis pa nga yun sa kanyang kwarto yung mga abogado eh. Ang lakas-lakas niya eh. Tapos ng madaling araw, naging gulay, di makahinga, di makatayo, kailangan ng wheelchair, kailangan ambulansya, o pagdating sa ospital, wala namang malalang sakit. Kasi marami ng media. Pang ano ito eh, pampamas ang galaw nito eh. O, nung nasa St. Luke's, isang araw, nung wala pang media, ayaw nilang ilabas. Pero nung may media na, naka-wheelchair, akap na akap kay Inday Sara, parang mahinang-mahina, takot na takot. Sabi ni General Torre, relax lang, di naman kita huhulihin eh. Lilipat ka lang ng hospital. Ayaw pa rin, parang kala mo huling araw na. Di ba, punong-puno kayo ng drama? Ang issue rito, pera ng bayan ang pinag-uusapan, saan nyo dinala? Saan nyo ginastos? Paano nyo ginastos ang 612.5 million piso ng mamamayang Pilipino? Confidential at Intelligence Fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education ng 2022 at 2023. Pera ng bayan ang pinag-uusapan. Tapos drama kayo ng drama. Tapos may hitman pa kayo. Hitman, mamamatay tao. Kumuha kayo ng mamamatay tao para sa buhay ng Pangulo. Ano yan? Yan ay malinaw po na labag sa batas, kadramahan, no one is above the law. Again, ignorance of the law excuses no one. Hindi ko naman pwedeng sabihin ignorance kayo. Abogado si Lopez. Abogado ang vice presidente. O, di ba? Huwag na naman yung gawing bobo ang mga Pilipino, ay kakaunti ang ganon. Maraming Pilipino matitino. Kahit hindi abogado, alam ang batas. At alam nilang may pananagutan ng madrama ng mga politiko dito sa ating bansa. Maawa kayo sa ating bansa, hirap na ho ang mga Pilipino. Pagod na ang mga Pilipino sa pamumulitika. Tulungan lang natin si Pangulong Marcos, ginagawa niya ang lahat para isalba ang mga taong walang pagkain. Kaya nga mayroong food security program from day one. Kaya nga ang kanyang policy, rule of law. Pag may kaso, may problema, imbestigahan. Pag may kaso, kasuhan. Then korte ang magparusa sa kanya. Walang human rights violation. Yan ang gusto ng Pangulo. Palakasin ang ekonomiya, palakasin ang seguridad, irespeto ang buhay ng tao, walang tukhang-tukhang, walang human rights violation. O tapos ginigiba pa nyo. Dahil kasi, ang gusto nyo, bumalik sa kapangyarihan. Gusto nyo yatang ibalik ang tukhang-tukhang na naman. Tinamaan ang tukhang na buhay, Ay, nako. Sige na nga, 9:34 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating mga balita. Meron muna ang report si J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Pag panatag ang Pilipinas campaign, inulunsad daw po ng Office of Civil Defense at ng World Bank ngayong araw. Ganito, panatag, Philippines. O, sige, para malaman natin, narito na ang live report. Partner, ilulunsad nga ng Office of Civil Defense at ng World Bank ngayong araw ang Panatag Pilipinas Campaign. Ang kampanya na may tagline na alam ng Pinoy ang dapat gawin para maging ligtas sa panahon ng sakuna ay naglalayong magbigay ng kaalaman at sapat na kasanayan sa mga Pilipino upang maging handa at ligtas sa panahon ng sakuna. Magbibigay ang programa ng mga makabago at epektibong communication materials upang madaling maabot ang mga mamamayan. Ayon kay OCD Administrator, Undersecretary Ariel de Pomoceno, mahalaga ang pagpapalaganap ng tamang impormasyon upang gabayan ang bawat Pilipino sa panahon ng kalamidad. Pinuri na rin ang pakikipagtulungan ng World Bank at iba pang partner agencies sa Disaster Risk Reduction and Management. Kabilang sa inaasahang dadalo sa programa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, partikular na ang Department of National Defense, Department of Social Welfare and Development, Interior and Local Government, gayon din ang PHIVOLCS. Makakasama rin ang campaign ambassador na si Dingdong Dantes na isang aktor. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
Thank you, J. Mark. Samantala, naku, ito yung nangyari kahapon. Ito yung nangyaring napakalaking sunog sa Maynila. Pero hindi ganong napag-usapan. Natabunan ng mga nagdadrama sa buhay kasi. Pero ito talaga buhay at ari-arian na nakataya. Isipin mo naman ito. Sa 4:07 kahapon daw, idineklara ng Bureau of Fire Protection na fire out na ho ang malaking sunog na tumupok nga po sa hindi bababa sa 2,000 pamilya. Wow, ayan ang napakalaking sunog po niyan. Apektado sa sunog ang Isla Puting Bato, diyan po sa Tondo, Maynila. Kahapon nga po samantala, mga tauhan daw ng Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force, nagsanib pwersa sa pag-apula nga po ng malaking sunog. Kaya nakita natin kahapon, mabuhay ang ating Air Force, gumamit po ng mga chopper na Kasi hindi kaya bailan ng napakalawak na sunog na yan. Ayan ang malungkot na Pasko at bagong taon nila. Sira yung sunog ang bahay, tapos walang gamit. Di ba? Ang lupit. Yan ang dapat pinagtutulungan. Pero sa halip na yun ng pagtulungan, yung iba pinagtutulungan ng ating gobyerno para pabagsakin, di ba? Sa halip na pagtulungan natin ang kahirapan para umangat sila. Yung iba ang negosyo, pagtulungan ng gobyerno para pabagsakin. Paano ka naman sasama sa mga ganyang galaw? Ay, mga Pilipino, maging marunong na po tayo. Huwag kayong pagamit. Ginagamit lang kayo ng mga makasariling politiko. Alam naman natin kung sino yan. Hindi na kailangan ulit-ulitin pa. Kung gusto nyong gumanda ang buhay nyo, manindigan kayo. Huwag nyong gamitin, huwag kayong magpagamit. Yun ang mga manggagamit, huwag nyong gamitin ang kahinaan, kahirapan ng mga maliliit na Pilipino. Mahirap na nga sila, ginagamit pa ninyo sa inyong kalokohan at personal na interes. Paki na lang po, Pag hindi kayo nagbago, kawawa ang mahirap, kawawa rin kayo, kawawa tayong lahat. Di ba? Hindi pwede ang ganyan. Pero mananaig pa rin ang katotohanan at ang pagtatagumpay ng mga matitino. Balik po muna, break muna tayo, 9:38 na po na umaga. Sandali lang po, babalik pa ang mga balita dito sa Mike Abby Live. Balik na tayo sa ating mga balita. Good morning, kahit sa mga buzzer, kamusta na po kayo? Mga troll, kamusta na po kayo? Okay lang yan, kasi ganito ang aking paniniwala. If no one criticism or criticize, sabi nga nila, if no one criticize you, you're doing something wrong. Ibig sabihin, mali yung ginagawa mo. Pag walang bumatikos sa iyo, pag walang criticize sa iyo, ibig sabihin, mali yung iyong ginagawa. Kaya maraming nagagalit sa akin kasi tama yung ginagawa ko. Ibig sabihin yan, yung bumabanat sa akin, yun ang mali. Kayo may stress, hindi ako may stress sa inyo. Nakuha nyo? Pag hindi pa nyo nakuha yan, balik tayo sa eskwelahan. Balik tayo sa ating mga balita sa distribution daw po ng Certificate of Land Ownership. Ganon. Award sa Isabela. Noong isang araw nga po, okay? Inihikayat daw po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga magsasaka at mangingisda na ipasok sa pinalawig daw po na corporation insurance ba ito? Or insurance ang kanilang mga kabuhayan or pananim gamit ho ang sa pangingisda. Distribution ho ng certificate, yan nga po. Ano ba yan? Parang nagrambul-rambul na ito. So, congratulations kasi nakita ko yun sa video nung Friday. Inikot niya yung from Nueva Vizcaya, punta ng Isabela. Ayan, inikot-ikot. Alam mo ang Pangulo, pag lumalabas ng Metro Manila, laging 3-in-1. Hindi pwedeng isa lang. Pag nagpunta ron, lahat ng related doon sa mga probinsya at magkakatabing lugar, ay isang lakad na lang kasi di naman ho ganun talaga yung security. So, yun na yun. Okay, so, salamat. Congratulations sa mga taga Nueva Vizcaya, sa mga taga Isabela, at iba pang mga lugar na napuntahan na ng Pangulo para bigyan kayo ng tulong at bigyan din kayo ng sariling sakahan at lupa at kabuhayan. Sa pagbisita pa rin po ng Pangulong Marcos Jr. sa Pangasinan naman. Ayan Isabela, Pangasinan. Marami talagang inikot Isang araw, namahagi pa rin po ito ng mahigit na 50 million pesos para presidential assistance at iba pang tulong ng gobyerno matapos anyang pagdaanan ng magkakasunod na bagyo. Sinigurado pa rin po ng ating Pangulo na i-develop daw po ang agricultural equipment daw may mga equipment pa ng pamahalaan upang makasabay sa impact ng nadala ng mga bagong mga panahon, pagbangon ng panahon, pagbabago ng panahon, ibig sabihin, parang climate change. At tiyak din po ng Pangulo sa mga magsasaka, ang pamahalaan niya ay nagsisikap na mag-develop
ng agricultural equipment na matibay anya at aangkop sa pagbabago nga ng panahon. Ano ha? Ayun, ang ibig sabihin yan. Bakit yan? Parang tumatalon-talon yung ating ano. Di kaya kailangan din ng mental itong ating ano. Tumatalon-talon yung ano. Joke lang po. Relax lang tayo. Masyado kayong ano. Ang bilis ng oras, oh. 9:45 ng umaga. Dito po sa Mike Abby Live. Ano, baka ho kayo nabibitin kasi meron akong nababasa. Sabi niya, Mike, bitin naman yung isang oras mo or 55 minutes sa PTV. Teka muna, mahaba na nga yun eh. Kung nabibitin po kayo dito sa oras na ito, puntahan niyo ako doon sa aking mga channel. Meron po akong Mike Abby Opinions. Ayan, talagang maraming mga video at maraming pinag-uusapan. Channel, YouTube and Facebook at saka ho yung MA Pinoy TV. Dalawa ho yung aking channel sa YouTube at saka Facebook, doon niyo ako puntahan. Ano ho, pagkaya kayo ay nabibitin dito. Ayan ha. Dito ho kasi may limit ng oras, okay? Kaya ho, hindi tayo pwede mag-overtime. Tsaka hindi ko po ugali yung undertime at saka overtime. Gusto ko kung anong oras susunod lang tayo. Maging standard lang. Okay, di ba? Dinalaw daw po ng Department of Migrant Workers, DSWD Secretary Hans Leo Kaktak. Ang pamilya daw po ng OFW na si Mary Jane Veloso sa kanilang tirahan daw ho sa General Natividad Nueva Ecija noong Biyernes. Noong 2022, matatandaan, nahatulan nga po si Veloso, okay? Kamatayan ng masangkot ito sa illegal na drugs, okay? Trade sa Indonesia noong pang 2010. Ngunit ngayon ay nakatakda na anyang makauwi si Veloso sa bansa bunsod ng susumikap ng pamahalaan na mapagbigyan anya ng Indonesia ang transfer of prisoner. Ayan, request ng Pilipinas. At naghatid naman anya ng karagdagang tulong si Secretary Kakdak, Office of the President, sa pamilya ho ni Veloso. At nakakong bibigyan ng BMW. Hindi ho BMW, baka sabihin bibigyan ng BMW, grabe naman kayo. Ibibigay ng Department of Migrant Workers, DMW, ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan ang kinakailangan daw ng tulong upang matiyak ang kanilang kapakanan. Ayan, niliwanag ko lang kasi baka kami, kala ko ba merong BMW? Bakit DMW ang dumating? Magkaiba po yan. Magkaiba yung kuya, di ba? Magkaiba po yung DMW kaysa BMW. Baka sabihin ng mga kamag-alak, swerte naman ni Veloso, merong BMW. Hindi po. Department of Migrant Workers po yun. Kayo talaga. Okay? Samantala, balik Pilipinas na daw po ang 75 na mga OFWs. Mula po sa Lebanon. Naku, welcome back sa lahat. Naapektado ng bakbakan sa pagitan po ng Israel Army at grupo ng Hezbollah. Kahapon, November 24, Finance at Livelihood Assistance daw po ang ipinagkakaloob naman ng Department of Migrant Workers at sasailalim naman po din sila sa debriefing upang mawala ang trauma mula sa gera. Ayan o, pagpapasko. Magandang balita ito dahil magkakasama-sama ang pamilya. Pero after Christmas, baka kulang na sa pera, baka ubos na ang pera, wala pang trabaho, yun ang problema. Ano, ha? So ganun pa man, at least safe na kayo sa kaguluhan. Pero welcome back and good luck na rin ho sa inyong susunod na mga takbo ng buhay. Pero maghanap tayong trabaho. Para ho magkaroon ng trabaho, kayong mawala ng pag-asa. Yun lang naman po yun di ba? Lunes nga pala ngayon, 25 na, 5 days na lang, December na. Malapit nang gumulong ang hamon. Gumulong ang masasarap na pagkain. Pero papalaala ko lang sa inyo, kaya ko sinasabi yan. Susunod po tayo, tatalima pa po tayo, dun sa panawagan ni Pangulong Marcos ng 1 linggo pa, through Secretary Bersamin. Hanggat maaari, iwasan natin ang maluhong party, Christmas party. Okay? Balita ko yung Christmas party dito sa PTV po balak yatang magtumba ng baboy binuhay ulit yung baboy. Hindi na itutumba. Baka na lang itutumba. Kita mo, nag-improve pa. Jem, totoo ba yan? Dati maghahamon tayo, magtutuyo na lang tayo. Bilang pagtitipid para hindi magarbo. Susunod ang PTV management. Hindi wala kaming parte, wala kaming partihan. Magtitingin na lang kami rito. Maglilib nga ako para hindi ko makita sila Sabi ganon. Kasi, di rin totoo kasi ng panawagan ng Pangulo. Maraming kalamidad, maraming nangyaring hindi maganda
So magtipid na lang tayo. Sa halip, i-donate na lang siguro. Kaya naiintindihan natin yan. Ang diwa ng Pasko, nasa puso yan. Wala sa labi. Wala sa dila. Yung iba kasi gusto mamantikaan ng mamantikaan. Kolesterol lang aabutin natin. Sa puso, isa puso natin at sa isip ang diwa ng Pasko. Mas okay yan. Mas healthy, mas malalapit ka sa Panginoon, at higit sa lahat ay may kaligtasan pa sa mga bagay-bagay. Ayun, di ba? Kaya magbawas na lang. Magtipid tayo, okay? Tuloy ang ating mga balita pa rin. Nakatakdang bumiyahe daw po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United Arab Emirates para ho sa isang araw working visit. Grabe, isang araw lang. Grabing pagod dyan. Bahagi ng working visit daw ng Pangulo sa Martes. Aba, bukas na ito. Makikipagpulong daw po kay UAE, United Arab Emirates President, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Haba ng pangalan, Muslim kasi, di ba? Inaasahan daw po ang ilang kasunduan ang mga malalagdaan po ng pagpupulong ng dalawang leader ng ang Pangulong Marcos at agad-anya din ang babalik sa bansa. Oh, grabe ha? Ang layo niyan. Babalik ka agad, walang pahinga. Sa gitna ng pagnanasa pa rin, matutukan daw po, pagsisikap na matutukan pa rin daw ng ating pamahalaan ang mga naging biktima nga po ng kalamidad. Alam mo naman, maraming biktima rito ng kalamidad. So, ang Pangulo bibiyahe bukas, overnight lang. Parang mas matagal pa yung biyahe kaysa pagtulog doon. Kasi yung pagtulog, mga 5 oras lang yan eh. Pero yung biyahe, papunta ng United Arab Emirates nung magpunta ako dyan ng araw, parang 6 hours eh. Sabagay, matraffic pa yata nung kamanong yun. Na-traffic kami sa airport. Saan ba kami na-traffic noon? Nung magpunta ako dyan, 9 hours eh. United Arab Emirates. Itong 9 hours papunta ro, 9 hours papunta rito, ay overnight lang. Ay di mas matagal pa yung biyahe. Ang sakit sa ulo niya, ang sakit sa katawan, di ba? Kala nyo, ganun-ganun lang. Anyway, so good luck and congratulations, Mr. President. Mayaman ang Abu Dhabi, United Arab Emirates. Naku, hindi biro. Mayamang bansa. Nakarating na kayo ng Dubai. Grabe yung Dubai. Ibang klase, Abu Dhabi, yung dalawang yan. Pakaratindi ho. Parang hindi disyerto. Nakakaingit talaga sila. Kasi sa kanila, walang politika. Dito sa atin, mas malago ang politika. Dito maraming personal interest. Sa kanilang mga bansa, sa Europe, Middle East, sa mga bansa kapitbahay natin, sa North at Central America, walang masyadong politika. Dito sa atin, from day one hanggang sa huli, puro pamumulitika yung iba. Yung iba nga gusto mang agaw pa ng kapangyarihan. Pero wala namang alam at wala namang magagawa rin pag nandyan na. Nasubukan na eh. Puro lang patayan eh, di ba? Tapos gusto pa niyong ibalik. Di ba? Magagalit sa akin itong mga ito. Bahala kayo sa buhay nyo. Tuloy, may pahabol pa tayong balita. League o Liga ng Cities of the Philippines. Ibig sabihin, Liga ng mga mayor ito. Mga city mayor. Nagpaabot daw ho ng pakikiisa at suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos. Ay, salamat naman. At kay First Lady Elisa Arreta Marcos o sa First Family. Kasunod niya ng pahayag at pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Ayan o, napakahaba ng statement na yan. Hindi lang yung, nasan yung mga mayor? Dalawa kasi ang mayor eh. Merong city mayor at municipal mayor. Nasan yung Governors League? Nasan yung Vice Governors League? Nasan yung City Councilors League? Nasan yung mga Bukal League? At lahat ng liga. Dapat dumiklara kayo. Suportahan nyo ang ating Pangulo sa ilalim ng saligang batas. Siya ang presidente ng Pilipinas hanggang 2028. At taksil, kondinahin ang mga nagbabalak sa buhay niya. At isa naman ang pinanggalingan, kampo ni Sara Duterte. Yan ang dapat kinukondina. At suportahan natin ang merong mandate, elected president. Although elected din ang vice president. Pero ibang galaw eh. Kaya marami na nagsisisi. Samantala, dahil po sa malapit na nga ang Pasko, ito, iniimbitahan namin kayo na panoorin. Ay, ito pala yun. PTV Christmas Station ID 2024. Na may temang Paskong Pinoy is Giving. Mamaya na pong gabi yan sa programa Ulat sa Bayan. Ayan, mamaya na simula. Tuloy-tuloy na yan. Kasama ako dyan, na-extra po ako. Kaya manood kayo, ma-extra. Sa ayaw sa gusto nyo, makikita nyo aking anino dyan. Anino tuloy. Hindi ho picture lang o video. Salamat po sa inyo, salamat sa management. Okay? Dahil dyan, wala na tayong oras. At 30 days na lang. Naku, isang buwan na nga lang, 30 days na lang, Pasko na, mga kababayan kong Pilipino sa buong mundo. Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayaan. Magkita-kita tayo ulit bukas. Dito po sa PTV4. Makinig sa Radyo Pilipinas, IBC 13.
at siyempre Facebook page. Salamat po!